Hindi ka nasasama sa lipat namin patungong Tokyo. Ayaw ka kasing makita ng asawa ko. Mas mabuti pang manatili ka na lang diyan. Dun nagtapos ang 15 segundong voice message mula sa anak kong si Liza. Matapos kong bayaran ang 280,000 piso para sa bakasyong ito, itinapon niya ako na parang basurang walang halaga. Ngunit hindi ako sumiga, hindi rin ako nakiusap. Sa halip, tahimik kong binuksan ang aking laptop. Isang pindot lang, kanselado na ang lahat. Ang tiket sa eroplano, ang hotel, pati na ang pambayad ko sa kuryente at internet ne kanilang bahay, lahat ay pinatigil ko. Makalipas ang ilang linggo, sumabog ang telepono ko sa 69 na tawag. Naroon sila sa airport, hiyang-hiya at pagod, bitbit ang kanilang nga maleta, ngunit wala silang mapuntahan. Doon nagsimula ang kanilang kalbaryo. Bago ko ituloy ang kwentong ito, mangyaring mag-subscribe sa ating channel at isulat sa comment kung anong oras na sa inyong lugar ngayon at kung mula sa anong lungsod kayo nanonood. Paalala, bagamat ang kwentong ito ay likhang isip lamang upang maging mas madali itong pakinggan, ang aral na hatid nito tungkol sa pagpapahalaga sa sarili at pagtatakda ng hangganan ay totoo at may malalim na halaga para sa ating lahat. Ang umaga sa aming bahay sa Laguna ay palaging nagsisimula sa parehong paraan, tahimik, napakatahimik. Nakaupo ako sa aking paboritong silya sa tapat ng bintana habang hinihigop ang mainit na kape, barako. Iyan ang paboritong kape namin ng aking asawang si Luz. 10 taon na pala. 10 mahabang taon mula nang iniwan ako ni Luz. Minsan, pakiramdam ko ay kahapon lang nung sabay kaming natatawanan sa pagkakain. Ngunit sa tuwing titingin ako sa bakanteng upuan sa aking harapan, doon ko nararamdaman ang bigat. Ang katotohanan na mag-isa na lang ako. 10 taon ng pangungulila na tila walang katapusan. Simula nang mawala si Luz, ibinuhos ko ang lahat ng aking pagmamahal kay Liza. Siya ang aming kaisa-isang anak. Siya ang tanging kayamanan na iniwan ng aking asawa sa mundong ito. Bilang isang ama, ang tanging hangat ko lang ay makita siyang masaya. Gusto kong ibigay ang lahat ng hindi ko naibigay nung nagsisimula pa lang kami. Kaya naman, nang maisipan ko ang tungkol sa biyaheng ito, hindi ako nagdadalawang isip. Isang bakasyon. Isang linggo sa Tokyo, Japan. Gusto kong makita namin ang mga cherry blossom na paborito ni Luz. Gusto kong maglakat-lakat kami sa ilalim ng rosas na bulaklak kasama si Liza at ang kanyang asawang si Junjun. Isang linggo na kaming tatlo lang. Walang iniisip na trabaho, walang iniisip na problema. Isang pamiyang muling nagbubuklod. Iyan ang aking pangarap. Ngunit ang pangarap na ito ay may katapat na halaga. Hindi biro ang mag-ipon sa panahon ngayon. Bilang isang retiradong kawaning gobyerno, tanging ang pensyon ko mula sa SSS ang inaasahan ko. Ngunit naktiyaga ako. Naktipid ako sa bawat sentimo. Kinalimutan ko muna ang pambili ng bagong damit o ang pagkain sa mamamahaling kainan. Lahat ng barya, lahat ng labis ay maingat kong itinabi sa loob ng maraming taon. Umabot ang lahat sa 280,000 piso. Napakalaking halaga para sa isang tulad ko. 280,000 piso. Para sa iba, baka sabihin nilang sayang ang pera. Baka sabihin nilang dapat ay ibinili ko na lang iyon ng bagong gamit sa bahay. Ngunit para sa akin, walang halaga ang pera kung ang kapalit nito ay ang mga alaala kasama ang aking anak. Ang katumbas ng halagang iyan ay 10 taon ng aking pagtitiis. Isang buong buhay nga pagsisikap na maibigay ang pinakamabuti para sa aking pamilya. Habang tinitingnan ko ang screen ng aking laptop, nanginginig ang aking madaliri. Nakita ko ang mapangalan namin sa tiket. Arturo, Liza, Junjun. 3 tao, 3 tiket. Isang mahalagang pagkakataon. Isang malaking pag-asa. Naalala ko ang huling bilin ni Luz sa akin bago siya pumanaw. Sabi niya, Arturo, alagaan mo ang ating anak. Huwag mong hahayaang makalimutan niya na may pamilya siya. Iyan ang ginagawa ko ngayon. Sinusubukan kong buuin ang pamilyang tila unti-unti nang nakakawatak-watak mula nang mawala ang kanilang ina. Sa aking isipan,
Nakikita ko na ang aming mangiti habang kumakain ramen sa Japan. Nakikita ko na ang tawanan namin habang kumukuhang litrato sa harap ng matemplo. Ngunit sa likod ng tuwang iyon, may kaunting kaba sa aking dibdib. Sapat na ba ang lahat na sakripisyong ito? Sapat na ba ang 280,000 piso para makuha ko ang atensyon at pagmamahal na matagal ko nang hinahanap mula sa aking anak? Sana ay sapat na ito. Dahil ibinigay ko na ang lahat ng mayroon ako. Ibinigay ko na ang huling bahagi ng aking sarili para lang sa pangarap na ito. Isang pangarap na sana ay hindi maging isang bangungot. Umaga na naman dito sa ating munting tahanan. Nakaupo ako sa aking paboritong silya na gawa sa nara habang dahan-dahang humihigop ng mainit na kape. Ang usok ng kape ay tila sumasabay sa aking malalim na pahinga. Sa labas, naririnig ko ang tilaok ng manok at ang kaluskos na mga dahon ng mangga. Payapa sana ang lahat. Tahimik sana ang aking puso kung hindi lang dahil sa tunog ng aking cellphone na nasa ibabaw ng mesa. Alam niyo, sa edad kong ito, wala na akong ibang hinahangat kundi ang marinig ang boses ng aking maanak. Isang simpleng kumusta lang, isang tanong kung kumain na ba ako. Sapat na iyon para mapawi ang pagod ng aking matandang katawan. Tumuno ang telepono. Nakita ko ang pangalan ni Liza sa screen. Si Liza ang aking bunso, ang aking munting prinsesa noon na ngayon ay may sarili na ring pamilya. Akala ko, tumatawag siya para magpasalamat dahil sa huling padala ko. Akala ko, itatanong niya kung maayos ba ang aking pakiramdam, ngunit nang sagutin ko ang tawag, hindi salamat po, tatay ang narinig ko. Tay, kailangan kong 80,000 piso, ngayon na sana. 80,000 piso, ang salitang iyon ay parang isang mabigat na bato na tumama sa aking dibdib. Hindi ko agad nagawang makapagsalita, nanuyo ang aking lalamunan, hinintay ko ang kasunod, baka naman may emergency, baka naman may nakasakit. Pero ang sumunod niyang sinabi ay mas masakit pa sa unang hiling niya. Sabi niya, kailangan niya ang pera para sa kanyang luho, para sa mga gamit na hindi naman talaga kailangan. Sabi niya, ay send ko na lang daw sa Gcash niya para mabilis. Gcash. Noong panahon ko, kailangang pahirapan ang bawat sentimo bago mo ito mahawakan. Ngayon, sa isang pindot lang sa telepono, tila bulan na naglalaho ang parang pinag-ipunan ko ng ilang dekada. Habang nagsasalita si Liza, unti-unting naglalakbay ang aking isipan. Naalala ko si Junjun, ang panganay ko. Ilang beses ko siyang sinubukang tawagan nitong mga nakaraang linggo, pero laging busy ang sagot. Laging may ginagawa, pero kapag dumating ang bayaran ng kuryente, kapag kailangan ng pambayad sa tubig, doon lang siya magpapadalang maikling mensahe. Tay, wala pa kaming budget, baka naman po pwede muna. Doon ko napagtanto ang isang masakit na katotohanan. Para sa kanila, hindi na ako ang kanilang ama na dapat alagaan at igalang. Ako na lang ang kanilang makinang naglalabas ng pera. Isang ATM na walang katapusan ang laman. Isang alkansya na pwedeng basagin anumang oras nila gustuhin. Masakit. Sobrang sakit isipin na pinalaki ko silang may pagmamahal, pero ang itinanimim ko ay tila hindi nagbunga ngang pasasalamat. Ang nakikita ko na lang sa kanilang mga mata ay kasakiman, isang kasakiman na walang kabusugan. 80,000 piso. Para sa kanila, numero lang iyon. Para sa akin, iyon ay pawis, pagod, at mga gabing hindi ko itinulok para lang masiguro ang kanilang kinabukasan. Ngayon, ang kinabukasan na iyon ay narito na. At sa kinabukasang ito, tila wala na akong lugar kundi ang maging tagatustos ng kanilang mga pangangailangan. Ang aking maanak ay naging mga batang malaki na walang utang na loob, nakakalungkot, nakakapanghinang loob. Napatingin ako sa aking mga kamay. Kulubot na ang mga ito, marami ng pinagdaanan, marami ng mabigat na binuhat. Pero ang pinakamabigat na pasan ko ngayon ay ang katotohanang ang sarili kong dugo at laman ang siyang unting umuubos sa akin, hindi lang aking pera, kundi pati na rin ng aking dangal at kaligayahan. Tumigil ang boses ni Liza sa kabilang linya, nakihintay siyang sagot. Pero ang tanging naisagot ko na lang ay isang malalim na buntong hininga.
Isang buntong hininga namay dalang bigat ngang 1,000 katanungan. Saan ba ako nagkamali? Bakit naging ganito ang aking maana? Bakit ang pagmamahal ay napalitan ng halagang ng pera? Ang katahimikan sa loob ng aking bahay ay tila mas lalong bumibigat. Pagkatapos ng tawa na iyon ni Liza, hindi ko na alam kung paano pa ako kikilos. Ang bawat hakbang ko ay tila may kadena. Ang bawat tibok na aking puso ay tila may kasamang kurot. Ngunit akala ko, doon na natatapos ang lahat. Akala ko ang pahingingang pera ang pinakamataas na antas ng sakit na mararamdaman ko sa araw na ito. Nakamali ako, dahil may mas malala pa palang darating. Isang sandali na babago sa lahat. Isang sandali na dudurok sa natitirang pag-asa ko. Tumunok muli ang aking cellphone, isang notification, isang voice message mula kay Liza. Sa lup-lup ko, baka naman natauhan na siya, baka naman hihingi siyang paumanhin sa kanyang inasal kanina. Baka sasabihin niyang, "Tay, pasensya na, mahal kita." Huminga ako ng malalim. Pindot ko ang play. 15 segundo. 15 segundo lang ang habang ng mensaheng iyon. Pero ang bawat segundo ay tila isang matalim na kutsilyo na ibinaon sa aking puso. Narinig ko ang boses ni Liza, maligik, walang emosyon, parang nakikipag-usap lang sa isang estranghero. Sabi niya, "Tay, huwag ka na munang pupunta dito sa bahay. Ang asawa ko, ayaw kaniyang makita." Sabi niya, "Nakakaabala ka lang daw. Huwag mo na kaming gambalain." Uminto ang gimensay, 15 segundo, tapos na, naiwan akong nakatulala sa kawalan. Ang asawa niya, ang lalaking tinanggap ko sa aming pamilya. Ang lalaking itinuring kong parang sariling anak. Ayaw na akong makita. At ang sarili kong anak na si Liza, siya pa ang naghatid ngang balitang ito sa akin ng walang pag-alinlangan, parang gumuho ang mundo sa aking paligid. Ang maalaala ng aming pagsasama noong maliliit pa sila ay tila maanino na lang na naglalaho sa dilim. Binigay ko ang lahat. Binayaran ko ang kanilang mautang, pinatapos ko sila sa pag-aaral. Kahit ang bahay na tinitirhan nila ngayon, ako ang nagbigay ng malaking bahagi ng perang pambili niyon. At ngayong tuyo na ang aking bulsa. Ngayong wala na silang mahihita sa akin. Itatapon na lang ba ako na parang basurang wala ng silbi? Huwag nang pupunta. Ang salitang iyon ay mas masakit pa sa anumang sampal. Ito ang sugdulang pagtataksil. Ramdam ko ang init ng luha sa aking mga mata. Bihira akong umiyak. Ang mga lalaking katulad ko, laking hirap, ay natutong maging matatag. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko na kaya. Ang sakit ay hindi nanggagaling sa labas. Nanggagaling ito sa loob. Sa pinakamalalim na bahagi ng aking pagkatao bilang isang ama. Naalala ko noong bata pa si Liza. Kapag nadarapa siya, ako ang unang tumatakbo para buhatin siya. Ako ang humahalik sa kanyang masugat para tumigil ang kanyang pag-iyak. Ngayon, ako ang nadapa, ako ang sugatan. Pero sa halip na tulungan akong bumangon, tinalikuran niya ako. Pinaksarhan ng pinto. Ito na ba ang kapalit ng lahat? Ang mapag-isa sa dapit hapon nga aking buhay? Ang malamang na ang tanging halaga ko lang sa kanila ay ang aking kakayahang magbigayng pera? Ang sakit ng pagtataksil ay parang lason na unti-unting kumakalat sa aking mga ugat. Pakiramdam ko ay wala na akong halaga, na ang lahat ng aking sakripisyo ay nawala ng saysay sa loop lamang ng 15 segundo. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang araw ay unti-unti nang lumulubok, madilim na ang paligid. At dito sa loop ng aking puso, tila gabi na rin. Isang napakahabang gabi na puno ng kalungkutan at pangungulila. Ngunit sa kabilang lahat ng sakit, may isang bagay akong natutunan sa araw na ito. Ang pagmamahal ng isang magulang ay maaring walang hangganan, pero ang pasensya at ang kakayahang masaktan ay may hangganan din. Sa puntong ito, hindi ko na alam kung may babalikan pa ba akong pamilya, o kung sadyang ako na lang ba ang natitira para sa aking sarili. 15 segundo. Iyon lang ang kailangan para gisingin ako sa isang masakit na panaginip. Ang panaginip na ako ay mahalaga sa kanila. Ngayon gising na ako at ang katotohanan ay mas malamig pa sa simoy ng hangin sa madaling araw
Ako ay mag-isa. At ang aking tanging kasama ay ang tunong aking sariling pahinga sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Minsan, ang katahimikan ay hindi nangangahulugan ng pagsuko. Minsan, ang katahimikan ay ang pagtitipon ng lakas para sa isang malaking pagbabago. Matapos kong marinig ang tinig ni Liza sa telepono, ang tinig na nagsabing hindi na ako kailangan. Ang tinig na naktaboy sa akin mula sa sarili kong pamilya, may kung anong nagbago sa loob ko. Hindi ako umiyak noong gabing iyon. Tuyot na ang aking mga mata. Ang sakit na naramdaman ko ay napalitan ng isang malamig at matibay na determinasyon. Naupo ako sa aking lumang silya. Sa harap ko ay ang aking notebook kung saan ko itinatala ang lahat ng aking magastos. Doon, nakita ko ang katotohanan. Ang masakit na katotohanang matagal ko ng pilit na itinatago sa aking sarili. 10 taon. Isang dekada. Iyon ang habaang panahon na ako ang naging sandigan nila. 10 taon na akong nagbabayad ng kanilang kuryente sa Meralco. 10 taon na akong sumasagot sa kanilang bayad sa tubig. Maging ang internet na ginagamit nila para iPost ang kanilang mararangyang bakasyon, ako ang nagbabayad niyon buwan-buwan. Tiningnan ko ang listahan, naroon ang insurance ng sasakyan ni Liza. Naroon ang matrikula ng aking maapo na kahit kailan ay hindi man lang ako dinalaw. Naroon ang mga bayarin sa credit card ni Junjun na palagi niyang idinaraing na wala siyang pambayad. Ako ang naking tagasalo, ako ang naking tagaligtas, pero sa huli ako ang naking kaaway. Sabi ko sa sarili ko, tama na. Sapat na ang 10 taon na pagiging bulag. Sapat na ang 10 taon na pagiging makinang na naglalabas ng pera. Panahon na para sa pagbangon. Panahon na para sa aking sariling kalayaan. Sinimulan ko ang aking plano nang may mahinahong kamay. Kinuha ko ang aking telepono. Tinawagan ko ang airline. Ang matiket na binili ko para sa kanilang bakasyon sa Palawan. Ang bakasyong hindi naman ako kasama ay ipinakansela ko isa-isa. Hindi ako nakatubili. Narinig ko ang boses ng operator sa kabilang linya na nakumpirma ng pagkansela. Sa bawat salitang cancelled, pakiramdam ko ay may isang kadenang natatanggal sa aking puso. Kasunod nito, tinawagan ko ang hotel. Isang marangyang resort na pinili ni Liza dahil gusto raw niyang maging aesthetic ang kanyang larawan. Ipinakansela ko rin iyon. Ang perang dapat ay mapupunta sa kanilang luho ay bumalik sa aking account. 80,000 piso. Iyon ang halagang hinihingi ni Liza kanina. Ngayon ang perang iyon ay mananatili sa akin. Para sa aking gamot, para sa aking pagkain, para sa aking katahimikan. Pero hindi doon nagtapos ang lahat. Binuksan ko ang aking computer. Isa-isa kong pinuntahan ang website ng mabayarin. Ang autodebit na arrangement para sa kuryente ni Liza, pinutol ko. Ang subscription sa internet na umabot ng 3,000 piso buwan-buwan, ipinatigil ko. Ang insurance ng kanilang masasakyan, hinayaan ko ng mapaso. Isang matinding pakiramdam ng kalayaan ang bumalot sa akin. Para akong isang taong nakaligtas mula sa isang malalim na hukay, ito ang tinatawag kong planong pagbunot ng saksakan. Binunot ko na ang saksakan ng suporta. Binunot ko na ang daloy ng pera na tila, naging lason sa ugali ng aking mga anak. Naisip ko, siguro ay magagalit sila. Siguro ay isusumpa nila ako. Pero ano pa ba ang mawawala sa akin? Itinaboy na nila ako. Sinabihan na nila akong huwag nang magpakita. Kung ganun, bakit ko pa kailangang patuloy na magpakain sa mga taong ayaw naman akong makasama sa hapagkainan? Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagtuturo. Isang aral tungkol sa halaga ng utang na loob. Isang aral tungkol sa pagiging matanda at responsible. Kung kaya nilang itaboy ang kanilang ama, dapat ay kaya rin nilang bayaran ang sarili nilang mabayarin? Habang natatapos ang gabi, nakaramdam ako ang antok na matagal ko nang hindi nararanasan. Payapa ang aking isipan. Wala na ang kaba, wala na ang bigat. Sa wakas, ang aking kaluluwa ay nagsisimula na ring makahinga. Bukas, may panibagong araw. At sa araw na iyon, ako naman ang unahin ko, ika-10 Abril.
Isang mainit na umaga sa ating lalawigan. Narito ako sa aking beranda, suot ang aking paboritong kamiseta at sinalas. Sa harap ko ay ang isang tasang mainit na kape, kapeng barako. Matapang, mabango, may katotohanan ang bawat higop. Tumingin ako sa malayo, sa mga puno na niyok na sumasayaw sa hangin. Napakaganda ng umaga, napakatahimik. Ngunit alam ko, sa kabilang dako ng Metro Manila, sa loob ng paliparan ng Naya, ang katahimikang ito ay wala run. Dun may isang kasalukuyang bagyo. Inilapak ko ang aking kape at kinuha ang aking cellphone na kanina pa walang tigil sa pag-vibrate. Tiningnan ko ang screen. 69 na missed calls. 69 lahat ay mula kina Liza at Junjun. May mga text messages din na hindi ko na kailangang basahin para malaman ang nilalaman, galit, put, pakalito. Naisip ko ang eksena sa airport. Siguradong nakapila sila sa check-in counter, dala ang kanilang malalaking maleta. Siguradong suot nila ang kanilang mamamahaling damit na pangbakasyon. At siguradong leking gulat nila nang sabihin ng ground staff na ang kanilang mga ticket ay kanselado na. Sir ma'am, wala po kayong booking. Na-refund na po ang nga ticket niyo noong nakaraang linggo pa. Mari kong isipin ang mukha ni Liza. Ang pamumutla niya, ang pagkapahiya niya sa harap ng maraming tao. At si Junjun na siguradong sinisisi ang lahat maliban sa kanyang sarili. Muling tumunok ang telepono. Sa pagkakataong ito, sinagot ko. Hindi dahil gusto ko silang pakinggan, kundi dahil gusto kong marinig nila ang aking pananahimik. Ang boses ngang asawa ni Liza ang unang bumungat sa akin. Wala itong galang. Puno ito ngang salitang hindi dapat naririnig ng isang ama. Tinawag niya akong madamot. Tinawag niya akong walang pusong matanda. Sinabi niyang sinira ko ang kanilang pangarap na bakasyon. Sinabi niyang pinahiya ko sila sa harap ng kanilang mga kaibigan. Hinayaan ko lang siyang magsalita. Hinayaan ko siyang ilabas ang lahat ng kanyang dumi. At nang mapagod siya, doon ko binikas ang isang salita na matagal ko nang hindi nasasabi ng buong tapang. Hindi. Isang salita, 5 titik, pero may bigat ng 1,000 bundok. Sabi ko sa kanya, hindi na ako ang magbabayad ng inyong luho, hindi na ako ang inyong alipin. Sinabi niyo na ayaw niyo akong makita, hindi ba? Tinutupat ko lang ang inyong kahilingan. Kung ayaw niyo sa akin, bakit niyo gustong gamitin ang pera ko? Narinig ko ang katahimikan sa kabilang linya. Isang katahimikang punong gulat. Marahil ay hindi nila inaasahan na ang maamong tupa na si Arturo ay marunong din palang lumaban, na ang amang laging o ay marunong na palang magsalita ng hindi. Sinabi ko sa kanila na magmula sa araw na ito, kailangan nilang matutong tumayo sa sarili nilang mga paa. Ang mga maleta nila sa Naya, sila ang magbuhat niyon, ang kahihiyan nila, sila ang humarap niyon, ang kanilang kinabukasan, sila na ang gumawa niyon. Ibinaba ko ang telepono. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ako nakaramdam ng kaba. Wala ang pangangatok ng tuhod. Wala ang pagbilis ng tibok ng puso dahil sa takot na baka magalit sila. Sa halip, naramdaman ko ang isang malalim na paggalang sa aking sarili. Ang bangungot sa Naya ay hindi ko problema. Iyon ay bungangang kanilang sariling magawa. Iyon ang aningang nga binhing itinanimim nila sa pamamagitan ng kanilang kawalang ng utang na loob at kawalang galang. Uminom uli akong aking kapeng barako. Malamig na ito ng kaunti, pero ang lasa ay nananatiling matapang. Gaya ko, gaya ng bagong Arturo na nakatayo ngayon. Sa edad kong ito, marami na akong nakitang paliparan. Marami na akong nakitang pagdating at pag-alis. Pero ang pag-alis ko sa buhay ngang pagiging tagatustos, iyon ang pinakamahalagang biyahe na gagawin ko. Hayaan silang makmura, hayaan silang magalit, hayaan silang mapahiya. Dahil sa dulong araw, ang isang ama ay hindi isang makinang naglalabas ng pera. Ang isang ama ay isang taong karapat-dapat na mahalin, igalang, at pahalagahan. At kung hindi nila kayang ibigay iyon, mas mabuti pang mag-isa na lang ako sa aking beranda, kasama ang aking kape at ang aking dangal. Ang araw ay mataas na, ang sikat ng araw ay tumatama sa aking balat,
Mainit, pero masarap sa pakiramdam. Ito ang simulang aking totoong bakasyon. Isang bakasyon mula sa pagiging biktima ng sarili kong mga anak. Isang bakasyon tungo sa tunay na kaligayahan. Lumipas ang 4 na araw na puno ng tahimikan sa aking bahay rito sa Laguna. Akala ko ay tapos na ang gulo. Akala ko ay natanggap na Nina Liza at Junjun ang aking pasya, ngunit nakamali ako. Isang Martes ngang umaga, habang nagdidilik akong aking mahalaman, naramdaman ko ang sunod-sunod na pag-vibrate ng aking telepono sa bulsa. Noong una, hindi ko ito pinansin. Inisip ko na baka nga mensahe lang ito mula sa bangko o maanunsyo sa barangay. Ngunit hindi tumitikhil ang pagtunok nito. Pagpasok ko sa loob ng bahay, doon ko binuksan ang aking Facebook. Halos mabitawan ko ang aking baso ng tubig nang makita ko ang post ni Liza. Nakalagay ito sa kanyang wall at nakatag sa halos lahat ng aming mga kamag-anak. May litrato pa silang mag-asawa na mukhang malungkot habang nasa airport. Ang sabi sa kanyang post, "Minsan talaga, kung sino pa ang inaasahan mong magtatanggol sa iyo, siya pa ang wawasak sa buhay mo." Hindi ko akalain na ang sarili kong ama ay kayang talikuran kami sa gitna ng airport sa ibang bansa. Kinansela niya ang aming biyahe ng walang pasabi. Ngayon, pati ang kuryente at tubig namin ay pinaputol niya. Ganito na ba ang kabayaran sa pagmamahal namin sa kanya? Wasak na wasak ang puso ko. Pagkabasa ko niyon, parang may sumiklap na apoy sa aking dibdib. Ang sakit na mabasa ang maganoong salita mula sa sarili mong dugo, ngunit ang mas masakit pa ay ang makita ang makomento sa ilalim. Ang aming makamag-anak, ang mga marites na akala mo ay alam ang buong katotohanan. Ang sabi ng isang pinsan ko, "Grabe naman si Arturo, matanda na siya, dapat ay nagpapatawad na siya sa mga anak niya, hindi tama ang ginawa niya." Ang sabi naman ng isa kong kumpare, "Iba na talaga ang panahon ngayon. Pati sariling anak, pinababayaan." Bawat salita ay parang kutsilyong sumasaksak sa aking dangal. Ginawa nila akong kontrabida sa sarili kong kwento. Pinakmukha nila akong isang malupit at walang pusong ama. Sa loob ng ilang oras, pinanot ko ang pagdami ng likes at shares. Naisip ko na lang, 10 taon akong nakpakahirap para sa kanila. 10 taon kong itinago ang kanilang mga kakulangan para lang hindi sila mapahiya sa ibang tao. At ito ang isusukli nila sa akin. Ipahiya ako sa buong mundo. Doon ko napagtanto na hindi na ito usapin ng pera. Ito ay usapin ng katotohanan. Kinuha ko ang aking laptop. Hinanap ko ang mga file ng recording na itinabi ko. Nung una, ayaw ko sanang gawin ito. Ayaw kong ilantat ang baho aking anak. Ngunit si Liza mismo ang naktulak sa akin sa sulok. Siya ang naksimula ng labanang ito sa harap ng lahat. Gumawa akong isang post. Maikli lang ang aking isinulat. Sabi ko, "Dahil ginawa mong pampubliko ang usaping ito, Liza, nararapat lang na malaman ng lahat ang buong katotohanan. Hindi ako nakulang sa inyo. Narito ang dahilan kung bakit hindi tayo natuloy sa Tokyo." Inilagay ko ang audio file ng kanyang voice message. Iyong 15 segundo kung saan sinabi niya na ayaw kong makita ni Junjun. Ipinost ko rin ang recording ng aming pag-usap sa telepono noong gabi na nasa airport sila. Iyong bahagi kung saan sumisiga si Junjun at tinatawag akong makaluma at ginagawa akong ATM. Pagkatapos kong pindutin ang salitang pause, binitawan ko ang aking telepono. Huminga ako ng malalim. Alam ko na wala nang balikan ito. Ang tulay na matagal kong inalagaan ay tuluyan ng nasuno. Ngunit kasabay niyon, naramdaman ko ang isang uri nga kalayaan. Ang bigat na 10 taon kong dinala ay parang biglang gumaan. Hindi nagtagal. Nagbago ang ihip ng hangin sa Facebook. Ang mga taong dati ay kumakampi kay Liza ay biglang nanahimik. Ang iba naman ay nagsimulang mag-post ng mga komento laban sa kanila. Ang sabi nga isang tiyahin namin, "Liza, nakakahiya ka. Pinagbayad mo ang tatay mo na 100,000, tapos ayaw niyo siyang isama? Napakawalang utang na loob niyo." Ang iba naman ay nagpost, "Sana ay nakinig muna namin ang penny ni Arturo pero kami nahusga. Tama lang ang
ginawa mo at suportado ka namin. Nakita ko kung paano binura ni Liza ang kanyang post makalipas ang ilang minuto, ngunit huli na ang lahat, kumalat na ang balita. Nalaman ng lahat ang tunay na kulay ng kanilang pagsasama. Ang kampanya niya para magmukhang biktima ay gumuho sa harap ng kanyang sariling nga salita. Sa unang pagkakataon, hindi ako ang humingi ng tawad, hindi ako ang yumuko. Sa wakas, ang katotohanan ang nagsilbing boses ko. Pagkatapos ng gulo sa Facebook, muling bumalik ang katahimikan sa aking buhay. Ngunit alam ko na sa Quezon City, sa bahay ni Liza at Junjun, ang katahimikan ay pinalitang ng kalituhan at takot. Dahil sa aking pagpapasya na kanselahin ang lahat ng automatikong pambayad, nagsimula na silang tamaan ng realidad. Isang gabi, nakatanggap ako ng mensahe mula sa aking bangko. May pagtatangkang gamitin ang aking card para sa isang online payment sa Meralco. Ngunit dahil napalitan ko na ang lahat ng aking password, hindi ito pumasok. Napangiti ako ng kaunti. Naisip ko na marahil ay madilim na sa kanilang bahay dahil sa laki ng kanilang balanse na hindi nababayaran. Noon, hindi ko hinahayaan na umabot sa puntong mapuputulan sila. Ako mismo ang nagbabantay ng kanilang ma-deadline. Ngayon, hinayaan ko silang maranasan kung paano makbilang ng makaaraw sa dilim. Ito ang kapalit ng pagiging tamad at palaasa. Ito ang resulta ng paniniwalang ang pera ng magulang ay parang ulan na laging babaksak mula sa langit. Balita ko rin mula sa isang kaibigan ni Liza na napilitan silang iwan ang kanilang sasakyan sa garahe. Bakit? Dahil naputol na ang insurance nito at wala silang pambili ng krudo. Ang sasakyang ako ang nagbayat ng down payment. Ang sasakyang ako ang nagtuloy ng nahulog noong silang dalawa ay walang trabaho. Ngayon ay naging isang tumpok na lang ng bakal na walang silbi. Nalaman ko rin na sinubukan nilang humiram ng para sa aming makamak-anak. Ngunit matapos nilang marinig ang mga audio recording na ipinost ko, wala nang nais magpahiram sa kanila. Natatakot ang lahat na baka matulad sila sa akin, na matapos tumulong ay tatratuhin lang na parang basura. Naging parang may nakakahawang sakit sila sa aming pamilya. Walang gustong lumapit, walang gustong tumulong. Dito ko nakita ang tunay na epekto ng kanilang ginawa. Hindi lang pera ang nawala sa kanila, nawala rin ang tiwala ng matao sa paligid nila. At iyon ang pinakamahalagang bagay na sinira nila. Nabalitaan ko na lamang na kumatok na sila sa mga pautangan na may malaking interes. Iyong mga tinatawag nating 5-6. Napakasakit para sa isang ama na malaman na ang kanyang anak ay nalulubog sa utang. Ngunit kailangan kong maging matigas. Kailangan kong ipaalala sa aking sarili na sila ang pumiling landas na ito. Sila ang naktaboy sa taong handa silang suportahan ng walang kapalit. Isang araw, nakita ko ang post ni Liza sa isang job hunting group sa internet. Naghahanap siya ng kahit anong trabaho, kahit encoder o sales lady, papatusin na niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naisipan niyang gamitin ang kanyang pinag-aralan. Naalala ko nung nag-aral pa siya sa kolehiyo. Ako ang nagpupuyat para mabayaran ang kanyang matrikula. Ako ang nagtitipid para lang makaroon siya ng magandang kinabukasan. At ngayon, matapos ang 10 taon ng pagtambay at pag-asa sa akin, ngayon lang niya naisipang mahanap ng sarili niyang pera. Naisip ko, marahil ay kailangan talaga nilang maranasan ang gutom para matutunan ang halagang bawat butil ng kanin. Kailangan nilang maranasan ang hirap ngang pagpila sa initan para lang makabayad ngang bill, para malaman nila na ang perang ginagastos nila ay hindi basta-basta napupulot sa kalsada. Sa bawat gabi na dumadaan, ipinagdarasal ko pa rin sila. Hindi mawawala ang pagmamahal ko bilang ama. Ngunit ang pagmamahal na iyon ay hindi na ipapakita sa pamamagitan ng pera. Ngayon, ang pagmamahal ko ay ipapakita ko sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanilang pagkakataon na maging tunay na matanda. Ang pagputol ko sa kanilang suporta ay hindi parusa, ito ay isang leksyon. Isang leksyon na matagal ko nang dapat ibinigay sa kanila. Habang tinitingnan ko ang payapang agos ng ilog sa harap ng aking bahay, napagtanto ko na mas maayos na ang aking tulog. Wala na ang kaba na baka kulangin ang pera ko para sa kanilang magastusin.
Wala na ang takot na baka magalit sila kung hindi ko maibigay ang gusto nila. Ngayong wala na silang nakukuha sa akin, doon ko nalaman kung sino talaga ang mataong tunay na nagmamahal sa akin. At sa gitna ng lahat ng hirap na ito, nahanap ko ang isang bagay na matagal nang nawala, ang aking sariling halaka. Lumulubok na ang araw sa labas ng aking bintana. Ang ilog ay patuloy na dumadaloy ng tahimik. Tila walang pakialam sa maingayng mundo. Nakaupo ako sa aking paboritong silya, sa tabi ng bagong bookshelf na aking tinapos. Hinahaplos ko ang makinis na kahoy nito. Gawa ito sa sarili kong makamay. Bawat tabla, bawat pako, bawat pahit ng barnis ay bunga ang aking pagtitiyaga. Dito ko napagtanto ang isang mahalagang bagay. Ang buhay natin ay parang paggawang kasangkapan. Kung hindi matibay ang pundasyon, kung hindi tama ang sukat, bandang huli ay guguhorin ito. Sa loob ng 10 taon, sinubukan kong buuin ang buhay ng aking anak gamit ang aking pera. Akala ko iyon ang tamang paraan ng pagmamahal. Akala ko ang pagiging laging handang tumulong ay tanda ng mabuting ama, ngunit nakamali ako. Ang pagmamahal na walang hangganan ay hindi nakakatulong, sa halip ito ay nagiging lason na pumapatay sa kakayahan nga ating mamahal, sa buhay na tumayo sa sarili nilang mapaa. Ginawa ko silang palaasa, tinuruan ko silang maging tamat, at sa bandang huli, nawala ang kanilang respeto sa akin dahil nakita nila ako bilang isang kagamitan lamang, hindi bilang isang magulang. Ngayon, habang tinitignan ko ang payapang paligid, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Malaya na ako sa obligasyong hindi ko naman dapat pasan. Malaya na ako sa takot na baka hindi nila ako mahalin kung hindi ko sila bibigyan ng pera. Natutunan ko na ang tunay na pagmamahal ay marunong magsabing salitang, hindi. Hindi dahil ayaw ko na sa kanila, kundi dahil gusto ko silang matuto sa aking makapwa senyor. Sa malolo at lola na nakikinig ngayon. Alam ko ang inyong nararamdaman. Gusto nating ibigay ang lahat para sa ating mga apo at anak. Ngunit huwag nating kalimutan ang ating sarili. Ang ating dignidad ay hindi dapat nakasalalay sa ating mga wallet. Ang ating halaga ay hindi nasusukat sa laking perang na ibibigay natin sa bawat okasyon. Karapatan nating ay respeto. Karapatan nating mabuhay ng payapa sa ating huling mataon. Huwag kayong matakot na magtakda ng hangganan. Ang pagsasabing ang hindi sa inyong maanak ay hindi nangangahulugan na kayo ay masamang magulang. Minsan, iyan pa nga ang pinakamalaking tanda ng inyong pagmamahal. Dahil tinuturuan niyo silang maging tunay na tao na marunong magpahalaga sa bawat patak ng pawis. Liza, anak, mahal kita. Ngunit ang pagmamahal ko ngayon ay hihingi ng respeto. Ang ating bagong simula ay hindi na nakabase sa kung magkano ang laman ng aking bangko, kundi sa kung paano natin tatratuhin ang isa't isa bilang pamilya. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, mangyaring i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Napakalaking tulong nito para patuloy kaming makapagbahaging mga aral ng buhay. Isulat niyo rin sa comments ang inyong mga salubin. Naranasan niyo rin ba ang ganitong sitwasyon? Gusto naming marinig ang inyong kwento para makapakinig ng susunod na kwento. I-click lamang ang box sa kaliwa ng inyong screen. Maraming salamat sa inyong panonood at pagtitiwala. Hanggang sa muli nating pagkikita.